Sa mapagparang gabi po sa ating lahat, muli tayo po ay tumayo. Buksan po natin ang ating po mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 5. Basahin po natin muli ang verses 1 to 18. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 18. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 18. Verse 1, But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Verse 2, kayo po. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, peace and safety, then sudden destructions cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Verse 4. But ye, brethren, are not in darkness, that a day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Verse 6. Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Verse 8. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvations by our Lord Jesus Christ. Verse 10. Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with thee. Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. Verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. And to esteem them very highly in love, for their work's sake, and be at peace among yourselves. Verse 14. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, Comfort the feeble-minded. support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Verse 16. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Verse 18. Altogether ready with. And everything give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus concerning you. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa oras na ito. At sa bawat araw kami po ay nagpupurit ng papasalamat. Sapagkat tunay na ikaw po ay dakila at makapangyarihan. Tunay na ikaw po ay tapat sa bawat isa. Amin po nasaksihan ng iyong kabutihan, katapatan. Nasaksihan namin ng iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po. Sa gabi ito kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Wala kaming may tatago, ang lahat ng mga bagay, lahat ng aming nagagawa. Ito po ay hayag sa iyo. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Ama, salamat. Salamat sa pribilehyo na magamit sa inyong gawain, makapaglingkod sa inyo. Salamat na kami po ay inyong pong inakay dito sa katotohanan. Salamat po, Ama, sa mga kapatiran na nandirito ngayon, patuloy na nakikiisa sa inyong pong gawain. Dalahan ko po na patuloy mo pong i-bless, pagpalain ang kanila pong buhay, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, pagpalain mo po. At dalahan ko po na ang kanilang mga mahal sa buhay, maakay din po sila dito, na sila po ay manampahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dinggin mo po ang kanila pong panalangin. Umaasa po kami nananampalataya, hindi mo po pababayaan ang bawat isa. Umaasa po kami nananampalataya, patuloy mo pong titinggin ang panalangin ng bawat isa. Salamat po aming Diyos, ikaw ang aming Diyos na patuloy na sumasagot sa aming pong panalangin. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Salamat po. At sa gabing ito'y aming pong dalangin, patuloy po kayo magligtas dito sa bayan ko na mataas na kahoy. Punuin mo po ang inyong pong bahay-sambahan ng mga taong ligtas,
baptize at naglilingkod sa inyo. Nawa ilagay mo po sa puso ng bawat kapatiran na patuloy na pahalagahan ang gawain ng inyong pong ministry. Salamat po, Ama. Ibinabalik ko po sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mga. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Muli ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong Diyos sa pag-iingat ko noong Monday. At sa bawat araw, nandun po yung kanyang pag-iingat sa ating lahat. Katulad na lamang kahapon kay Brother Jason, na kanyang tricycle ay luma-luma na. At yung hub ng tricycle ay talagang sabihin na natin disbalihado na. At sa kanyang paglusong, doon sa kinalaglagan, ay bumitaw yung spring ng brake shoe. So, salamat na talagang tayo po ay ginagabayan. So, mga kapatid, ngayong gabi po ay ating pong pag-aralan. Ito pong verse 18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang title po ng mensahe ngayong gabi, Thank you, Lord. Ito po ang title na Salamat, Panginoon. So, tayo po sa ating pong buhay, sabi nga po ng talata, in everything, na sa ating pong buhay, napakarami na dapat nating ipagpasalamat. Na tayo, isa sa dahilan bakit tayo tatawag sa Panginoon, isa sa dahilan bakit tayo mananalangin, ay hindi para humingi. So, hindi natin dapat tularan ng ibang tao kapag nagpe-pray, ay hingi na lamang sila ng hingi. So, isa sa dahilan bakit tayo magpe-pray, tatawag sa Panginoon, ay para talagang magpasalamat. Sapagkat tunay sa ating pong buhay, hindi na po natin kayang bilangin pa yung mga regalo o kaloob ng ating Diyos sa atin. So una nga, kaya tayo magpapasalamat, tayo ay buhay, tayo ay malakas, tayo ay hindi nagkakasakit. So tayo po ay magpapasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap araw-araw, tayo kumakain. Salamat na tayo may natutulugan, may natitirhan tayo, meron tayong naiinom, meron tayong kumot sa gabi. Salamat na maging sa pagtulog sa natin, nandoon ang kanyang pag-iingat. Sapagkat ang ibang tao nga po, lagi ko naman po nasasabi sa inyo, na ang kanilang mga bahay ay nasasagasaan ng mga truck, di ba? At meron mga taong natulog na hindi na nagising. So tayo, napakarami talaga ng ating pagpapasalamat. Salamat, meron tayong naisusuot na damit. So ang iba ay walang maisuot na damit na talagang nakikita natin na ang iba ay yung mga pakalat-kalat sa daan. Di ba? Na sila ay talagang maduming-madumi na ang kanilang isinusuot na damit at hindi nga po sila nakakapagpalit ng kanilang damit. Na sila ay nangunguha lamang ng pagkain doon sa mga trash bag ng Jollibee, trash bag ng McDonald's, na mga kainan. So tunay na napakarami ng ating pong ipagpapasalamat, at kung ating isa-isahin ngayong gabi ay hindi natin kakayanin, kulang ang ating oras. Na sa simula sa pagkabata pa lamang ay tunay na nandun po ang pag-iingat ng Diyos sa atin. So napakarami. Thank you, Lord. Na sana bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, talagang lagi tayo maglaan ng oras sa gabi na para magpasalamat sa ating Diyos. Sa umaga, pagkagising din sa umaga, maglaan din tayo ng oras para tayo magpasalamat sa ating Diyos. Maaaring kulang tayo sa napakaraming bagay. Hindi tayo yung talaga sinasabing napipili natin ang lahat ng bagay, hindi. So kulang tayo. So maaari ang ibang tao ay sagana sa napakaraming bagay, pero tayo po ay talagang hindi pa rin naman tayo mauubusan ng ipagpapasalamat sa Panginoon. Kahit ako'y single, salamat, di ba? Kahit walang kapartner, salamat. At salamat nga na talagang hindi nagkakasakit. Kaya nga hindi ako binibigyan ng Diyos ng sakit eh. Kasi wala mag-aalaga sa akin kapag ako'y nagkasakit. Yun. So, pinagpe-pray ko po si Pastor Edmond na gumaling. So, kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagaling si Pastor Edmond. Yun nga, nakita ko
may nag-aalaga sa kanya. Eh sa akin, kung ako'y magkasakit, walang mag-aalaga. Kaya hindi ako binibigyan ng Panginoon ng sakit. So mga kapatid, mga minamahal, napakarami po ng dapat nating ipagpasalamat. Una nga po, ipagpasalamat natin, masabi po dito sa verse 9, nasabi po ng verse 9, "For God hath not appointed us to what? But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." Na salamat sa Diyos, tayo ay maraming pagkukulang at tayo po'y nagkakasala, pero hindi po pinahintulot ng Diyos na danasin natin yung great tribulation. At talaga sinabi po dito, "For God hath not appointed us to wrath." Na talagang salamat sa Diyos na time will come, babalik ang Panginoong Jesus, tayo ay kukunin. Kukunin tayo. At sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesus diyan sa alapaa. At hindi natin dadanasin ang 7 taong matinding kahirapan sa mundong ito. At salamat sa Diyos, at sabi nga dito, "But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." Salamat sa Diyos na tayo ay ligtas, na tayo ay palamig. Kaya talagang sana ay maisip ng mga tao o ng mga Kristiyano nagsasabing sila'y ligtas, na ito ay biyaya ng Diyos. So, thank you Lord for your grace. Salamat Panginoon sa iyong biyayang ito, biyayang kaligtasan, biyaya na kami papalitan mo balang araw at hindi ipapadana sa amin yung 7 taong kahirapan. So ito po ang ating pong ipagpasalamat na. Hindi pa man ito nangyayari, pero salamat na sa Diyos na talagang ito po ay totoo. At nandun po ang tiwala ng mga naunang mga mananampalataya na talagang babalik ang Panginoon. So thank you Lord for your grace. Na talagang for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So salamat sa kaligtasan. So hindi alam ng maraming tao kung gaano kahirap yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Basta alam lamang ng mga tao ngayon na talagang si Kristo'y napako. Pero hindi nila alam kung gaano katindi kahirap yung kahirapan ng pinagdaanan ng Panginoong Jesus, kung ilang tinig ang bumaon sa kanyang ulo. Kasi koronang tinig. So upang tayo magkaroon ng kaligtasan, tiniis ng ating Panginoong Jesus koronang tinik na ito. Na sa bawat pagbagsak niya, hindi ko alam kung ilang beses siyang tumumpa, na pasan-pasan niya yung krus. So hindi alam yan ng maraming tao. Alam lamang nila na napako si Kristo. Pero hindi nila alam ano yung dahilan, bakit siya napako sa krus. So ito ay para sa ating kaligtasan. Hindi nila alam na si Kristo ay sugatan habang pasan-pasan niya ang krus. Hindi nila alam na talagang tumutulo ang dugo ni Kristo habang pasan niya ang krus na ito. So hindi nila alam na si Kristo napako ng 9 na oras. So ang alam lamang nila, si Kristo ay napako sa krus. Namatay, nalibing at muling nabuhay. So ito po yung biyaya ng Diyos na dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay ligtas. At hindi alam ng mga tao na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Sapagkat pare-parehas tayo dito, tayo ay nagising na ang ating paniniwala dati na ang kaligtasan ay sa mabuting gawa. Yon ang ating paniniwala. Pero kailanman ang gawa ay hindi nakakapagligtas, si Kristo ang Panginoong tagapagligtas at ang kaligtasan ay hindi nawawala. Salvation is a free gift, libreng regalo ng Diyos sa atin through faith in Christ. Salvation is forever. Hindi nawawala ang kaligtasan. So tayo ay binayaran ng Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ito po yung biyaya na dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos. Maaring tayo po'y tumatanggap ng mga material na bagay. So lahat tayo ay mayroon tayong nakatanggap ng material na bagay, pero higit natin ipagpasalamat sa Diyos ay ligtas tayo. Kaya bilang tayo yung mga ligtas,
dapat naisip natin, ipag-pray natin na ang ating mga mahal sa buhay ay maligtas. So, at ipag-pray natin, bilang tayo mga ligtas, ipag-pray natin ang ating mga kapatiran na talagang sila po ay tumibay, lumago at maging gagamit-gamit. Kaya talagang sinasabi po dito sa Bible ni Apostol Pablo sa verse 20, tingnan po natin ang ating pong Bible sa verse 25. Brethren, pray for us na tayo ay magpanalanginan sa isa't isa. So ipag-pray po natin na mga kapatiran ay makasama natin tuwing araw ng prayer meeting. Kasi ito ay nais ng Diyos, ito yung kaloob ng Diyos sa atin na tayo ay nandito sa bahay-sambahan kapag prayer meeting. Amen po ba? Kaya minsan ko na pong sinabi sa inyo, minsan na ako iniyakan ni Pastor Sosa para sa prayer meeting at hindi ako pumunta. Pero ano nangyari sa akin? Muntik na akong napahamak. So yun po, na thank you Lord, salamat Panginoon sa iyong biyaya. Salamat. Ito'y biyaya ng Diyos, tayo ay ligtas. Na talagang si Kristo ang gumawa ng kaligtasan natin, hindi tayo ang gumawa ng ating kaligtasan. Verse 18. Tingnan pa po natin ang verse 18 ng 1 Thessalonians. And everything, give thanks. So talagang habang naririto tayo sa mundo, habang tayo buhay, hindi matatapos ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kung sinabi ng Bible, pray without ceasing, ibig sabihin kasi noon, hindi matatapos ang ating pagpapasalamat. Ibig sabihin, napakaraming blessings ang ating tatanggapin sa ating Panginoon. Napakaraming blessings. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin talagang napakaraming blessings na tatanggapin natin, hindi matatapos ang ating pagpapasalamat. Thank you Lord for your goodness. Salamat sa iyong kabutihan. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya talagang ipagpasalamat natin ang ating Diyos. God is good all the time. Napakabuti na kahit talagang minsan ang dami nating pagkukulang. Pero yun nga, meron tayong patotoo, tayo nagkakasala, nagkukulang, hindi nakakasunod sa mga utos ng Diyos, pero nandoon pa rin ang kanyang kabutihan, katapatan sa ating buhay. So, and everything, give thanks. So, napakarami na talagang sa bawat bagay, maging yung mga, halimbawa, yung mga nasunugan nga po ng bahay, bakit kailangan nila magpasalamat? Kailangan nila magpasalamat, una, bahay lamang ang nawala. Ang bahay na nawala ay mapapalitan. Kaya nga naman yung mga nasunugan dito sa mataas na kahoy, salamat, bago na kanilang bahay. Napalitan ng bago, naging bato pa. Yung bahay nila, concrete. Dati ang bahay nila ay ang kalahati bato, ang kalahati ay kahoy. Pero ngayon ay concrete na. So salamat, hindi buhay ang nawala. Kaya maging ang mga pagsubok o problema ay dapat nating ipagpasalamat. Yung ibang tao, nagpapasalamat lamang kapag magandang bagay ang nangyayari sa kanilang buhay. So kapag maganda lamang ang nangyayari, ang ibang tao ay nagpapasalamat lamang kapag malaking blessings ang dumadating sa kanilang buhay. Malaki man o maliit na blessings ang dumating sa atin, salamat. Ito ang kabutihan ng Diyos. At kung talagang mabuti ang Diyos sa atin, kung talagang sinasabi natin mabuti ang Diyos, ano ang dapat natin gawin? Ano ang ating igaganti sa Kanya? Yun lamang ba na tayo magpapasalamat gabi-gabi? Na tayo magpapasalamat tuwing umaga? Yun lamang ba ang ating igaganti? Ay lahat ng tao, sabihin na natin lahat ng tao ay nagpapasalamat. Pero ito lamang ba yung nais ng Diyos na ating gawin? Na tayo magpapasalamat sa gabi bago matulog at sa umaga pagkagising. Na ang nais lamang ba ng Diyos na ating gawin ay talagang manalangin tayo.
So bilang pasasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin, bilang pasasalamat sa biyaya ng Diyos sa atin, sana, ang sabi nga po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. So sana'y lagi natin unahin ng Diyos sa ating buhay. Seek Him first. Na every time na sinapit natin ang ating kaarawan, birthday natin, di ba? Unahin natin ang Diyos na talagang binigyan tayo ng buhay. Kaya nga sa buhay ni King David, sabi ni King David sa Psalms 27, verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So yun po sa bawat kaarawan. So kung kaarawan mo, birthday mo, dapat ang desire natin ay makatahan sa bahay ng Panginoon. Kung hindi man birthday natin, sa bawat araw ng ating buhay talaga, ay talagang naisip natin tumahan sa bahay ng Panginoon. Ang ugali ko talaga dati, kapag birthday ko lang, pupunta ako ng simbahan. Pag i-display ko yung kung ano yung bago sa akin, bagong damit, bagong pantalon. So, isusuot ko kung ano yung bago kapag birthday ko. So, yun ako dati. Pero ngayon, ang nais ng Diyos sa ating lahat, talagang naisin natin sa bawat kaarawan, sa lahat ng kaarawan ng ating buhay, naisin natin makatahan sa bahay ng Panginoon. Ito ang kalooban ng Diyos, to behold the beauty, your beauty, and to inquire in His temple. So yun po, seek Him first bilang pasasalamat sa biyaya ng Diyos at sa kanyang kabutihan, ay talagang unahin natin siya sa ating buhay. Serve Him, paglingkuran natin, katulad ng ginawa ni Pablo, katulad ng ginawa ni Pedro, katulad ng ginawa ni Apostol John, katulad ng ginawa din ni Haring David. Si King David, kahit hari siya, pero makikita natin, naglingkod din po siya sa Panginoon. Naglingkod din siya. Kaya sabi nga ni King David, I delight to do Thy will, O my God. Yea, Thy law is within my heart. So si Haring David nandun ang kagalakan, sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Kaya sana bilang tayo mga anak ng Diyos, makita sa atin yung kagalakan. Kagalakan na tayo niyayakag sa bahay ng Panginoon kapag araw ng linggo para sumamba. Kagalakan umattend ng prayer meeting. Kagalakan na tayo dapat ay mayroong kagalakan ipag-pray ang bawat isa. Ang iba tinatamad talaga eh. So talagang maraming ginawa ang kaaway para mga Kristiyano ay mawalan ng gana sa gawain ng Diyos. Pero kung titingnan natin, hindi tayo dapat mawalan ng gana sa ating paglilingkod. Hindi tayo dapat mawalan ng gana sa pag-attend sa prayer meeting. Hindi tayo dapat mawalan ng gana sa ating pagsamba tuwing araw ng linggo. Hindi tayo dapat mawalan ng gana sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pag-pray, sa pagbibigay. Maraming Kristiyano na ngayon. Sabi nga ng Bible sa Matthew, tingnan nga po natin ang ating pong Bible, sa Matthew 24, kung hindi ako nagkakamali. Matthew 24, verse 12. Tingnan po natin. Matthew 24. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tama ba? So yun po, Matthew 24, verse 12. And because iniquity shall abound. Talagang sumasagana ngayon. Dumarami ngayon yung mga kasamaan. Talagang yung ginagawang pandaraya ng Diablo ay talagang dumarami. Padami ng padami ang kanyang ginagawang pandaraya sa mga Kristiyano upang ang pag-ibig ng mga Kristiyano ngayon sa ating panahon ay manlamig. Na sa halip na nandito sila sa bahay-sambahan kapag prayer meeting, anong inuuna nila? So yun po, nakakalungkot. So bilang pasasalamat sa ating Diyos,
sa kanyang biyaya at kabutihan. Seek Him first, serve Him, paglingkuran po natin siya, at talagang isang hamon. So nandito yung salita ng Diyos. Pero yung mga maraming Kristiyano ngayon, hindi sila nahahamon sa salita ng Diyos. Hindi sila nahahamon doon sa ginawang paglilingkod ni na Pedro, ni na Apostol John. Hindi sila nahahamon doon sa ginawang paglilingkod ng mga propeta. So, sana kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, naiintindihan natin yung kanilang ginawa para sa Diyos. Sana mahamon tayo at tayo talagang patuloy na maglingkod. Sana kapag napakinggan natin yung testimony ng mga kapatiran, katulad po nung Monday. So ako ay nahamon do sa testimony ni Brother Ilorde. Si Brother Ilorde, siya po ay binata pa lamang tinatawag na siya ng Panginoon, ng ating Diyos sa paglilingkod. So ngayon, sabi niya, ang dami niya sinulat ng prayer request. Nagsulat siya ng prayer request, bahay, sasakyan, asawa. So mapatapos ang mga anak o sakasakali man. So magandang trabaho, malaking sweldo. Sinabi niya sa kanyang pastor, Pastor, matutupad kaya yan? Sabi niya ganon, medyo tumawa pa siya. So isinulat ni Brother Ilorde yung kanyang prayer request. At sinabi niya, matupad lamang to. Yung bahay, malaking sweldo, sasakyan. Matupad lamang to. Maglilingkod ako. Sabi ni Brother Ilorde. Ngayon, nung ibinigay ng Panginoon, nakalimutan niya ang maglingkod. Nakalimutan niya ang mag-aral sa Bible School. Kaya mga kapatid, kung tayo mayroong hiningi sa Panginoon at mayroong tayo nakipag-bargain sa Kanya, huwag natin tutuparin. Ano nangyari? Dahil nakalimot si Brother Ilorde, nagkaroon siya ng sakit sa atay. Pero muli ay nakipag-bargain siya na kung magagamot yung kanyang sakit na ito at magiging maganda yung second opinion ng doktor na talagang papabor sa kanya, siya ay papasok sa Bible School. Yun yung kanyang bargain sa Panginoon. So nagpa-second opinion siya at talagang sinagot pa rin ng Panginoon ang kanyang prayer. So yun, kaya siya ngayon ay nasa Bible School. At salamat sa buhay ni Brother Ilorde na kahit mahirap sa kanya, pamilyado siya. Pamilyado na. May anak, 2 anak. Nag-aaral. Siya ay nandoon na meron siyang struggle. Kasi mahirap talaga pumapasok ka, nag-aaral ka sa Bible School na meron ka ng 2 anak at asawa. Mahirap talaga. Pero sa biyaya ng Panginoon, siya po ngayon ay graduating na, 4th year na siya. Nagpapatuloy. Dinanas ni Brother Ilorde na tulog sa tabi ng pader. Yung po yun. Dinanas niya yun. At kinausap niya ang Panginoon, Panginoon, kung ako'y talagang tunay mong anak, bigyan mo ako ng bahay. So, 6 na buwan siya sa daan lamang natutulog sa nakasiksik sa isang pader. Sabihin na natin, mayroon na mga sigurong kubong yon. Pero 6 na buwan doon siya natulog. At after 6 months, nangupahan siya sa kanyang pagtitipid nga, ay nangupahan siya ng, noon ko lang yun narinig, yung nicho type. Nicho type na apartment na talagang saktong-sakto ka lamang doon. Talagang parang tutulog ka lamang doon. So, noon ko lamang yung narinig. So, nangupahan siya for 6 months sa nicho type. Pero muli siya nakipag-usap sa Panginoon, Panginoon, kung talagang ako'y anak mo. So, binigyan siya ng bahay. Nagkaroon siya ng sasakyan. So, yun po, na nakakahamon na talagang sila dumanas ng matinding kahirapan, pero ngayon ay nasa Panginoon pa rin, nasa paglilingkod pa rin. Hindi sila umaalis, hindi sila nagsasawa
na sumunod doon sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang pasasalamat sa biyaya at kabutihan ng Panginoon, manatili po tayo sa kalooban ng Panginoon. Pakitapit nga. Okay. Pakitapit ka natutulog. So, yun po na dapat tayo pinahahamon sa buhay ng mga kapatiran. Kaya, kung iniisip mo na ikaw na yung merong pinakamatinding kahirapan, kung iniisip mong ikaw na ang merong pinakamatinding pagsubok, hindi pa. Lahat tayo ay merong kanya-kanyang pagsubok at ang pagsubok ng iba ay higit pa kaysa sa atin. Kaya, kung iniisip natin umalis, lumayo sa ministry, sapagkat sinasabi ng iba, mahirap, at sinasabi ng iba, meron silang dahilan. Kung meron ka mang dahilan para umalis sa ministry, kung meron na tayong dahilan para talikuran ang ministry, pero ang tanong, ito ba'y sapat para iwan at talikuran ang ministry? Sasabihin ko, si Kristo ang mayroong sapat na dahilan. Si Kristo ang mayroong pinakamatinding dahilan para hindi sundin ang kalooban ng Ama. Pero hindi niya tinalikuran yung kalooban ng Ama. Hindi niya tinalikuran ang pagmamahal sa atin sa kabila ng kanyang pinakamatinding dahilan. Kaya bago po tayo tumalikod sa ministry, bago natin iwan ang kalooban ng Diyos, mag-isip-isip muna tayo. At sasabihin ko, wala tayong sapat na dahilan para talagang talikuran ang ministry. So bilang pasasalamat, manatili po tayo. Thank you, Lord, for your grace, for your goodness. And last, sa verse 18 pa rin, tingnan po natin ang verse 18 ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. And everything, give thanks. So sa bawat bagay, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin po, mga kapatid, mga minamahal ng ating Diyos na pinaglilingkuran is generous. Siya po ay mapagbigay. So thank you, Lord, for your generosity. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aking buhay, sa lahat ng mga ibinigay mo sa akin, maging ito man ay pagsubok o problema. Salamat. Sapagkat sa mga pagsubok, diyan po tayo tumitibay. Diba? Sa mga pagsubok ay diyan tayo tinuturuan ng Diyos. It is wrong to say, maling sabihin na the best experience is the best teacher. Mali. It is the Lord Jesus Christ, the best teacher. He uses experience para tayo matuto, to teach us. So the best teacher, not experience. It is the Lord. So thank you, Lord, for your generosity. So in everything, give thanks. Marami na po siyang ibinigay. So it means ang Diyos natin ay mapagbigay. Ang Diyos natin ay giver. So thank you sapagkat ano bang lahat ng meron tayo, ito'y galing sa Diyos. Dumating tayo sa mundong ito, sabi nga ng 1 Timothy chapter 6 verse 7. Tingnan nga po natin 1 Timothy chapter 6 verse 7. For we brought nothing into this world. Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Kaya anumang mayroon tayo, ito po ay galing sa Diyos. Ang buhay natin, ito'y pahiram lamang sa atin ng Diyos. Kaya salamat na tayo pinapahiram pa ng Diyos ng buhay. So anumang mayroon tayo, ang damit na ito, maaaring binili natin. Pero ito po ay kaloob ng Diyos. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Isinilang tayo, iniiri tayo ng ating ina. So galing tayo sa sinapupunan ng ating ina. Meron pa tayong bitbit na cellphone? Wala, di ba? Iniiri tayo ng ating ina. Meron pa tayong damit? Wala. Pero ngayon, meron na tayong damit. Maaaring ang dami na nating damit ngayon.
So lahat ng meron tayo, ito ay galing sa Diyos. For we brought nothing into this world, it is certain we can carry nothing out. Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Aalis din tayo sa mundong ito, wala tayong dala. So yun po, thank you Lord for your generosity. So ang Diyos natin ay mapagbigay. Marami na siyang ibinigay sa atin, hindi na natin kayang bilangin pa. At katulad na lamang po, nung ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. So, nung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, wala siyang pinili sa atin. So, He gave without respect of person. So, for God so loved the world, so loved the world, so minahal niya tayo, tayong lahat. So, wala siyang pinili sa atin. Maging sino ka pa, ano man ang estado mo sa buhay, minahal tayo ng Diyos. So, wala siyang pinili. In giving, mga kapatid, sa pagbibigay, bilang pasasalamat sa ating Diyos, kung tayo po'y magbibigay, huwag tayong magreklamo. In giving, don't complain. Meron mga kapatiran, Kristiyano, nagbibigay, nagre-reklamo pa. Diba? Sa pagbibigay, sabi nga po ng Galatians chapter 6, verse 9, and let us not be weary and well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So in giving, don't cease. So huwag din po tayong titigil. Huwag tayong titigil na magpasalamat at magbigay sa Panginoon. So yun po ang nais ng Diyos sa atin kung tayo po ay magbibigay. Kaya ini-encourage ko ang aking mga pamangkin, magbigay kayo. Huwag mong kalimutan ang magbigay. Kasi talaga ang Panginoon ay hindi siya napagod, hindi siya nagsawang magbigay sa atin. At minsan ko na sinabi sa inyo, ayaw kong danasin nila at ninyo na mapalo ng Panginoon. Mahirap mapalo. At sa pagbibigay, sabi nga po ng verse 16 ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice evermore. So kung tayo po magbibigay, don't be cheerless. Kailangan masaya. Kaya nga sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. So yun po mga kapatid, mga minamahal, thank you Lord. Sana sa bawat tao, tayo din po ay magpasalamat. Binigyan tayo ng baon, salamat, thank you Lord. Sa school, pasalamatan ninyo ang inyong mga teacher. Pasalamat kaya sa mga teacher na sa hapon bago umuwi ay dapat magpasalamat ang mga estudyante. Ang mga anak, nagpapasalamat ba sa magulang? So, sa lahat, napakarami po. So, itinuturo yan sa school na magkaroon tayo ng attitude na mapagpasalamat. Malaki man ang tinatanggap nating baon o maliit. Diba? Kung binigyan tayo ng piso, salamat. Ay ngayon, ang piso hindi na pinapansin. Ibabato pa yata kapag binigyan ng piso. Ibabalik yata. Sa'yo na yan, yung piso mo. Umanap ka ng kausap mo. So, hindi mo mabubuo ang 100 kung walang piso. Kaya kung mayroong nagbigay ng piso, abay salamat. O kung bawat araw may piso ng nagbibigay, ipunin mo, magkano yon? Sa loob ng isang buwan, araw-araw may nagbibigay sa'yo ng piso. Eh, 30 pesos din. So mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos po, 1 Thessalonians chapter 5, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa pagtatapos po, verse 19, quench not the spirit. Quench not the spirit. So bilang pasasalamat sa kaligtasan na biyaya ng Diyos sa atin, quench not the spirit. So, banal na espiritu, sabi nga ng Ephesians chapter 4, verse 30, kung hindi ako nagkakamali, grieve not the Holy Spirit. So, huwag po natin pighatiin o bigyan ng kalungkutan ang banal na espiritu. Nais ng banal na espiritu na magligtas. Kaya bilang pasasalamat sa kaligtasan na ating tinanggap, ibahagi po natin ito sa ating kapwa.
ibahagi natin ito sa ating kapwa. Kaya sabi po dito, quench not the Spirit. So, napipigilan ang pagliligtas ng banal na Espiritu kung hindi tayo nagiging instrumento para ibahagi ang kaligtasan. At sa pagtatapos po, bilang pasasalamat sa ating pong Panginoon, be steadfast, serious, spotless, and sincere. Sapagkat sabi nga po dito, prove all things, hold fast that which is good. So tayo po ay magpakalakas, magpakatibay, magpakatatag sa ating pananampalataya. Tayo ngayon ay nasa katotohanan. Wala na tayo doon sa dating ating kinagisnan. Abstain from all appearance of evil. So layuan natin ang anumang uri anyo ng kasamaan. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless. Kaya be spotless bilang pasasalamat unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He that calleth you, who also will do it. So be sincere. Ang Panginoon ay tapat bilang pasasalamat. Tayo po ay magtapat sa Panginoon. Alam niyo po, thankfulness to the Lord, ang pasasalamat sa Panginoon, it takes away our sorrow. Tinatanggal nito yung ating kalungkutan. Ang pasasalamat sa Diyos sa Panginoon, it takes away our stress. Maraming tao ngayon, stress. Kasi ang nakikita nila, yung mga kahirapan. Ang nakikita nila, yung kanilang mga sakit. Ang nakikita nila, yung mga bayarin. Kaya talagang stress. So tayo, napakarami na dapat natin ipagpasalamat. Kaya ang pagpapasalamat sa Panginoon, it takes away our stress and it takes away also our self-seeking. Self-seeking means covetousness or yung without satisfaction. Maraming mga tao ngayon without satisfactions, without contentment. Wala silang contentment, hindi sila nakukontento sa mga bagay na mayroon sila. Kaya ako, kontento na akong single eh. Kontento ako. Pero nagpe-pray naman na magkaroon kasi lagi akong tinukulit ni Pastor. At meron naman akong nakita. Yun. Matagal na may nakita. So, yun po, na being thankful, it takes away our sorrows and it takes away our stress and self-seeking. So, kapag tayo marunong magpasalamat, nagkakaroon po tayo ng contentment sa buhay. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Ang maraming Diyos sa langit, muli, salamat po sa inyo pong banal na salita. Tunay na inyong pong banal na salita ay nagbibigay sa amin ng kagalakan sa aming pong puso. Nawa, ang bawat Kristyano, ang bawat mananampalataya, lagi meron silang pananabik na makinig ng inyong pong banal na salita. Naway meron silang kagalakang makinig ng inyong pong banal na salita. Salamat po, naway ito po'y tumimo sa aming pong puso at isipan at patuloy na ito ay paghugutan namin ng lakas at ng kagalakan. Tulungan po kami, Banal na Espiritu, na ito po'y aming pong may apply sa aming pong buhay, may bahagi sa aming pong kapwa. Tunay na napakarami na dapat namin ipagpasalamat. Sana sa aming pong buhay, lagi namin isipin ang mga bagay na ginawa mo po sa amin. Napakasarap na lagi namin alalahanin ang iyong pong kabutihan, katapatan sa amin. Salamat po, Ama, sa kaligtasan na iyong kaloob, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyong pong pangako. Pangako na kami inyong pong babalikan. Pangako na kami iyong kukunin. Pangako na hindi mo po ipaparanas sa amin ang 7 taong kahirapan. Nawa, ang aming mga bahal sa buhay, sila po ay maligtas. Kilusin mo rin po sila. Minsan na po naibahagi sa kanila ang inyong pong banal na salita, ang katotohanan ng kaligtasan. Nawa, ito'y sumibol sa kanilang puso at magbunga ng pagsunod sa iyong mga utos. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Amen.